Sa puso ng Maynila, sa pagitan ng Abalang Santa Mesa at Sampaloc, may isang lihim na kagubatang tinatawag na gubat ng San Isidro, ang huling gubat ng lungsod. Ayon sa sabi-sabi, ito'y tahanan ng mga espiritu at ng isang mahiwagang nilalang, ang babae sa balete. Nang matuklasan ni Ana, isang batang mamamahayag, ang lumang artikulo tungkol sa sumpa ng gubat, pinili niyang pasukin ito kasama ang dalawang kaibigan. Hindi nila alam, ang paghahanap nila ng istorya ay magiging laban para sa kanilang buhay at kaluluwa. Ako nga pala si Astro at may isang katanungan ako sa dulo ng videong ito. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Simulan na natin ang kwento. Story time. Sa gitna ng abalang lungsod ng Maynila, sa isang nakatagong sulok sa pagitan ng mga masikip na kalye ng Santa Mesa at Sampaloc, may isang lihim na gubat na halos hindi napapansin ng mga nagdaraan. Ang gubat ng San Isidro na tinuturing ng mga matatanda bilang ang huling gubat ay isang maliit na kagubatan na napapalibutan ng mga inabandunang gusali, isang lumang sementeryo at mga kalye na puno ng ingay ng mga jeepney at tricycle. Sinasabi na ang gubat na ito ay tahanan ng mga espiritu ng mga ninuno, mga engkanto at mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Kahit nasa puso ng lungsod, ang lugar na ito ay parang may sariling buhay. Isang mundo kung saan ang oras ay parang natigil, ang mga puno ay parang may sariling sikreto, at ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi maipaliwanag. Si Ana, isang 25 taong gulang na estudyante ng pamamahayag sa isang universidad sa Quiapo, ay kilala sa kanyang katapangan at pagkahilig sa mga kwentong nagpapakita ng katotohanan. Siya ay lumaki sa isang baryo sa Bulacan kung saan ang kanyang lola ay madalas magkwento tungkol sa mga espiritu at mga ritual ng mga ninuno. Ang mga kwento ng kanyang lola ang nagbigay inspirasyon sa kanya na maging mamamahayag, ngunit ang kanyang ambisyon ay magpapakilala sa kanya sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang gabi, habang nagsasaliksik siya sa isang lumang aklatan malapit sa Plaza Miranda, natagpuan niya ang isang dilaw na artikulo mula sa isang pahayagan noong 1960s. Ang headline ay nakakakilabot, "Ang sumpa ng gubat ng San Isidro." Ayon sa artikulo, ang sinumang pumasok sa gubat pagkatapos ng alas 6 ng gabi ay hindi na muling nakikita. Sinasabi rin na ang gubat ay pinoprotektahan ng isang espiritu, isang babaeng nakaputi na kilala bilang ang babae sa balete. Ang artikulo ay may kasamang babala mula sa isang matandang pari. Ang gubat ay isang pintuan sa kabilang mundo at ang mga pumasok ay kailangang magbayad ng presyo. Kinumbinsi ni Ana ang kanyang dalawang kaibigan, sina Marco at Liza, na sumama sa kanya. Si Marco, isang freelance photographer na may pagkahilig sa mga vintage camera, ay nag-aalangan ngunit sumang-ayon dahil gusto niyang kumuha ng mga natatanging larawan. Si Liza, isang call center agent na mahilig sa mga horror movie at kwentong katatakutan, ay sabik na makakita ng anumang kakaiba kahit na halata ang kanyang kaba. Nagdala sila ng mga flashlight, 2 kamera, isang audio recorder at isang mapa ng lugar na iginuhit ni Ana mula sa mga lumang dokumento. Ang plano nila ay tuklasin ang gubat, maghanap ng ebidensya ng mga multo at makabalik bago mag-alas 10 ng gabi. Biyernes ng gabi nang magkita ang tatlo sa isang kanto malapit sa sementeryo. Ang kalye ay tahimik, maliban sa paminsan-minsang tunog ng mga jeepney sa malayo. Ang pasukan ng gubat ay halos hindi makita. Nakatago sa likod ng isang lumang gate na natatakpan ng mga gumamela at kalawang. Habang binubuksan nila ang gate, napansin ni Ana ang isang kakaibang amoy, parang bulaklak na nahalo sa amoy ng basang lupa at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Parang amoy ng lumang damit, bulong ni Liza na sinundan ng isang pilit na tawa para itago ang kanyang takot. Pagpasok nila sa gubat, agad nilang napansin ang katahimikan. Walang ingay ng mga sasakyan, walang huni ng mga kuliglig, kahit ang hangin
ay parang ayaw gumalaw. Ang mga puno ay matatayog, ang mga sanga ay parang mga kamay na nakaabang sa dilim. Parang may nanonood sa atin, sabi ni Liza, habang mahigpit na hinawakan ang kanyang flashlight. Si Ana ay ngumiti, pero hindi niya maipaliwanag ang bigat sa kanyang dibdib. Ang kanilang mga hakbang ay gumagawa ng malulutong na tunog sa mga tuyong dahon sa lupa. Pero ang tunog ay parang masyadong malakas, na parang may ibang sumusunod sa kanila. Ilang minuto ang lumipas, napansin ni Marco ang isang simbolo na inukit sa isang puno, isang bilog na may bituin sa gitna, napapalibutan ng mga guhit na parang mga daliri. "Hindi ba't yan ang simbolo ng mga lumang ritual?" tanong niya, habang kinukunan ng larawan ng puno. Si Ana, na nagbasa ng mga libro tungkol sa mga alamat ng Pilipinas, ay nag-alinlangan. "Siguro dekorasyon lang ng mga bata sa barangay," sagot niya. Pero ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa simbolo. Parang may bumubulong sa kanya, isang boses na hindi niya marinig ngunit nararamdaman sa kanyang likod. Habang naglalakad sila, natagpuan nila ang isang lumang balete sa gitna ng gubat. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na nakapalibot sa lupa, at ang puno mismo ay parang buhay na may mga sanga na parang gumagalaw kapag hindi sila nakatingin. Sa ilalim ng balete, may isang maliit na altar na gawa sa mga bato na may mga tuyong bulaklak, isang basag na kandila at isang lumang larawan ng isang babaeng nakaputi. Ang larawan ay kupas, pero kitang-kita ang kanyang mga mata, malalim at parang nakatingin sa kanila. "Sino kaya to?" tanong ni Liza habang kinukunan ito ng litrato ni Marco. Biglang nag-flash ang kamera at sa isang iglap, narinig nila ang isang mahinang hagik-gik mula sa malayo. Napatigil silang tatlo. "Guni-guni ko lang ba yon?" tanong ni Marco. Pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kamera. Nagpatuloy sila, pero ang gubat ay parang nagbabago. Ang mga landas na kanilang tinahak ay biglang nawawala at ang mga puno ay parang mas lumalapit sa kanila. Si Ana ay nagsimulang mag-record ng kanyang mga obserbasyon sa kanyang audio recorder, pero pagkatapos ng ilang segundo, ang recorder ay nag-malfunction. Sa halip na ang kanyang boses, isang iba't ibang boses ang narinig nila. Isang babaeng bumubulong, "Lumabas kayo. Hindi kayo dapat nandito." Napalingon si Ana sa paligid, pero walang ibang tao. Si Liza ay napahawak sa braso ni Marco at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Habang mas lumalalim ang kanilang paglalakad, napansin ni Liza ang isang anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. "May tao roon," sigaw niya, pero nang tumingin sila, wala na ito. Ang tanging natira ay ang malamig na hangin na humaplos sa kanilang mga balat, na parang may humihinga sa kanilang likuran. "Ana, umuwi na tayo," pakikalamatan ni Liza, pero si Ana ay matigas ang ulo. "Kailangan natin ng ebidensya," sagot niya, kahit na ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hinawakan niya ang kanyang kwintas, isang regalong bigay ng kanyang lola na sinasabing proteksyon laban sa masasamang espiritu. Ang kwintas ay gawa sa pilak na may ukit na krus at isang maliit na bato na kumikinang kapag hinawakan. Sa isang iglap, ang kanilang mga flashlight ay sabay-sabay na namatay. Ang dilim ay parang buhay na yumayakap sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Narinig nila ang mga yapak, mabagal ngunit palapit. Ang tunog ay parang galing sa lahat ng dako at ang bawat hakbang ay sinasabayan ng isang mahinang tunog ng mga dahon na nadudurog. "Sino yan?" sigaw ni Marco, pero ang sagot ay isang malakas na hininga na parang isang bagay na humihinga sa likod ng kanilang mga liik. Si Ana ay hinawakan ng kanyang kwintas ng mahigpit at naramdaman niya ang isang bahagyang init mula rito. Pero kahit ang kwintas ay parang walang laban sa dilim na bumabalot sa kanila, biglang lumitaw ang isang puting figura sa harap ng balete. Isang babaeng nakaputi na ang buhok ay tumatakip sa mukha. Ang kanyang mga kamay ay parang mga sanga, mahaba at payat,
at ang kanyang mga paa ay hindi dumadampi sa lupa. Ang kanyang damit ay lumang-luma na parang hinabi mula sa mga sinulid ng gagamba. Hindi kayo dapat nandito, sabi nito sa boses na parang hangin na dumadaan sa mga dahon pero may halong galit. Si Liza ay napasigaw at tumakbo, pero ang gubat ay parang labirinto na hindi siya hinayaang makatakas. Ang mga ugat ng balete ay parang gumagalaw na parang sinusubukang hawakan ng kanyang mga paa. Si Marco ay sinubukang kunan ng litrato ang babae, pero ang kanyang kamera ay biglang nasira. Nang tingnan niya ang screen, nakita niya ang kanyang sariling mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puti at ang kanyang ngiti ay parang hindi kanya. Napaatras siya at ang kamera ay nahulog sa lupa. Si Ana ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Ang babaeng nakaputi ay lumapit at sa bawat hakbang, ang gubat ay parang umiikot sa paligid niya. Ang mga puno ay parang humihinga at ang mga sanga ay parang sumasayaw sa dilim. Bakit mo kami ginugulo? Tanong ni Ana, na sinusubukang maging matapang kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Ang babae ay ngumiti at ang kanyang ngiti ay puno ng mga ngipin na parang mga karayom. Kayo ang pumasok sa aking tahanan, sagot nito. Ang gubat na ito ay akin at ang mga pumasok ay akin na rin. Ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Mula sa itim ay naging pula na parang apoy na sinusunog ang kaluluwa ni Ana. Sa isang desperadong pagtatangka, hinawakan ni Ana ang kanyang kwintas at nanalangin. Isang dasal na itinuro sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. Isang mainit na liwanag ang biglang sumiklab mula sa kwintas at ang babaeng nakaputi ay napaatras na sumisigaw ng isang tunog na parang mga batong nadudurog. Ang gubat ay nayanig at ang mga puno ay parang umiiyak na may mga tunog ng mga sanga na nababali. Tumakbo kayo, sigaw ni Ana habang hinila niya sina Marco at Liza palayo sa balete. Habang tumatakbo sila, napansin nila ang mga anino na sumusunod sa kanila, hindi isa kundi marami. Ang mga anino ay parang mga figura ng tao, pero ang kanilang mga anyo ay baluktot na parang mga manika na hinila ang mga paa at kamay. Ang isa sa mga anino ay biglang lumitaw sa harap ni Liza at nang tumingin siya rito, nakita niya ang mukha ng kanyang yumaong kapatid na namatay sa isang aksidente sa kalsada ilang taon na ang nakalipas. Liza, tulungan mo ako, sabi ng anino, pero ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Si Liza ay napasigaw at natumba, pero hinila siya ni Ana bago pa siya mahawakan ng anino. Ang gubat ay parang buhay na kalaban na sinusubukang pigilan sila sa bawat hakbang. Ang mga ugat ng puno ay parang humahatak sa kanilang mga paa at ang mga sanga ay parang sinusubukang sakalin sila. Si Marco ay napansin ng isang lumang kubo sa di kalayuan na parang biglang lumitaw mula sa wala. Doon tayo magtago, sigaw niya at tumakbo sila patungo sa kubo. Pagpasok nila, napansin nila na ang loob ay puno ng mga lumang gamit, mga sirang kasangkapan, isang basag na salamin, at isang amoy ng bulok na kahoy. Sa gitna ng kubo, may isang lumang aklat na nakabukas, na may mga letra na hindi nila maintindihan. Ang mga pahina ay parang gumagalaw na parang may sariling buhay. Biglang bumukas ang pinto ng kubo kahit walang hangin. Ang babaeng nakaputi ay naroon, pero ngayon ay hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, may mga anino na parang mga bata na ang mga mata ay itim at walang buhay. Hindi kayo makakatakas, sabi ng babae, at ang kanyang boses ay parang korong humihiyaw. Si Ana ay hinawakan ng kanyang kwintas muli at nanalangin ng mas malakas. Ang liwanag mula sa kwintas ay lumakas at ang mga anino ay napaatras, pero ang babae ay nanatiling nakatayo na parang hindi naapektuhan. Sa isang iglap, naramdaman ni Ana ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Nang linghunin niya, wala roon, pero ang kanyang kwintas ay biglang nahulog sa lupa. Ang liwanag ay nawala at ang dilim ay muling bumalot sa kanila. Si Marco ay sumigaw
At nang tumingin si Ana, nakita niya si Marco na hinila ng isang anino patungo sa pader ng kubo. Ang pader ay parang natunaw at si Marco ay nawala sa dilim. Si Lisa ay umiiyak na at si Ana ay hinila siya patungo sa pinto na sinusubukang makatakas. Sa hindi maipaliwanag na paraan, natagpuan nila ang kanilang sarili sa labas ng gubat sa gilid ng isang kalsada sa Santa Mesa. Ang kanilang mga damit ay puno ng putik at ang kanilang mga gamit ay sira. Si Marco ay wala na sa kanila. Ang tanging natira ay ang simbolo ng bituin at bilog na nakaukit sa isang poste sa kalsada na parang nagbabantay. Ang gubat mismo ay parang nawala na parang hindi kailanman umiral. Makalipas ang ilang linggo, sinubukan ni Ana na isulat ang kanilang karanasan. Pero ang kanyang mga tala ay nawala at ang mga larawan ni Marco ay blangko. Si Liza ay hindi na nagsalita tungkol sa nangyari at nagpa siyang magbakasyon sa probinsya para kalimutan ang trauma. Si Ana ay nagpunta sa isang pari upang ipakwento ang nangyari at sinabi ng pari na ang gubat ng San Isidro ay isang portal sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga espiritu. Ang babaeng nakaputi, ayon sa pari, ay isang espiritu ng isang babaeng isinakripisyo noong panahon ng Kastila na nagpoprotekta sa gubat at naghihintay ng mga bagong biktima. Si Ana ay hindi na muling bumalik sa lugar na iyon, pero sa tuwing dadaan siya sa Santa Mesa, nararamdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat at naririnig ang isang bulong, "Huwag kang babalik." Sa mga gabi napapanaginipan niya si Marco na nakatayo sa ilalim ng balete na may mga matang puti at isang ngiting hindi kanya. Ang gubat ng San Isidro ay nanatiling isang misteryo sa Maynila, isang lugar na iilan lamang ang nangangahas na lapitan. At sa mga gabing walang buwan, sinasabi ng mga tricycle driver sa lugar na naririnig pa rin ang hagik-gik ng babaeng nakaputi na naghihintay sa susunod na bisita ng kanyang huling gubat. At ang tanong ko sa iyo, kung ikaw ang nasa posisyon ni Ana, babalik ka ba sa gubat upang hanapin si Marco o upang malaman ang katotohanan? At bakit?